2 Timothy chapter 1 verse 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Magandang araw at dito na naman po tayo nag-devotion sa labas ng bahay, kaya expect po natin yung ingay ng alaga ng ibang kapitbahay at yung mga ingay sa surrounding sa background. Yun, especially yung mga sasakyan, yung mga aso, yung mga etc. Kaya mabalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang decrees of God. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's decrees are eternal. Ang ating Panginoon Diyos po ay nagtalaga ng plano ng kaligtasan bago pa nagsimula yung panahon. Nangangahulugan po ito na ang kanyang panukala ay hindi isang reaksyon lamang sa kasalanan ng tao, kundi isang bahagi na ng kanyang walang hanggang layunin. Mula pa sa kawalang hanggan, ang ating Panginoon Diyos po ay may plano na para sa atin lahat, para sa sangkatauhan. At yung plano niyang ito ay hindi nagbabago o nawawala ng bisa. Pinapakita po na ito na ang kanyang pagiging makapangyarihan o pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa lahat-lahat at katiyakan ng kanyang pangako. Dahil dito, makakatiyak tayo na ang kanyang plano ay hindi magbabago. Yung kanyang pangakong kaligtasan sa ating mga tao ay hindi magbabago o hindi mawawala. Sinasabi po ng iba, walang forever, ganun. Pero ang totoo po, sa ating Panginoon Diyos, may forever. Yung kanyang plano po, yung kanyang disenyo sa ating mga tao ay hindi magbabago, o yung kanyang pangako rather sa ating mga tao ay hindi magbabago. Never pong magbabago ang ating Panginoon Diyos dahil siya po yung just and faithful God, sapagkat ito po ay ayon sa kanyang walang hanggang kalooban. Sorry sa mga background ingay guys, dahil ayun, nasa labas tayo at medyo anong oras na rin, kaya rinig talaga yung ingay sa surroundings o sa background natin. And time check, it is already 2:24 AM. Mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's decrees are made solely by His decision. Ang ating kaligtasan ay hindi batay sa ating mabubuting gawa, kundi ayon po ito sa sariling panukala at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon Diyos ay siyang nagpasya na tayo ay tawagin ng kaligtasan o dawagin sa kaligtasan rather. Hindi dahil sa ating pagsisikap o sa ating mga gawa, mabuti man o masama, kundi dahil lamang sa ating o sa kanyang dakilang habag at biyaya. Dahil sobrang habag o graceful na ating Panginoon Diyos. Grabe. Yung love niya sa atin kahit sobrang sinner na natin, kahit paulit-ulit yung mga nagagawa nating kasalanan. Yung pasensya na ating Panginoon Diyos ay parang walang hanggan na. Grabe. Kaya nakaka-touch. Kaya kundi dahil lamang sa kanyang dakilang habag at biyaya ay isipin natin, pag wala yung grace and forgiveness sa ating Panginoon Diyos, siguro matagal na tayong patay, kasi nga pag wala ang presensya nating Panginoon Diyos ay wala rin tayo. Kaya kung ang kaligtasan ay nakabatay sa ating sariling gawa, tiyak na wala ni isa man sa ating mga tao ang maliligtas, sapagkat tayo lahat ay nagkasala. Pero dahil sa yung kaligtasan ay nakabatay sa desisyon ng ating Panginoon Diyos, ito po ay tiyak at hindi kailanman babaliwala, kasi nga po ang ating Panginoon Diyos ay graceful o mahabagin at mahal niya tayo. Dahil po doon pinadala niya ang ating Panginoon sa Kristo para tubusin yung mga naniniwala o yung mga may faith, yung mga believer, yung mga mananampalataya, para akayin sa kaligtasan. Kaya ang desisyon po ng ating Panginoon Diyos ay hindi nakasalalay sa tao, kundi ito po ay sa kanyang soberanyang kalooban. Kaya ang kaligtasan ay hindi maaring mawala o mabigo.
Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God decrees are directed toward His glory. Ang lahat po ng ito ay ayon sa biyaya nating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin po, ang kaligtasan ay isang pagpapakita ng kanyang dakilang awa at pagmamahal sa atin. Dahil po ito ay biyaya, wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Lahat ay dahil sa ating Panginoon Diyos. Kaya siya lamang dapat po yung mag-glorify sa lahat ng achievements natin, lahat ng mga blessings na natatanggap natin sa pang-araw-araw. Dahil wala naman pinagmulang iba ito. Hindi ito dahil sa paghihirap natin. Though partially o somehow connected, dahil kung hindi ka magpupursige, kaya nga sabi nila nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, ay hindi mo makakamit. Pero parang 90% of what you are now, or what the blessing you're receiving right now is from our Lord God o sa ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po ito ay biyaya, wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga sariling kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Dahil po dito, ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalulahatian ay dapat ibigay sa Kanya lamang. Sa halip na pagmalaki natin yung mga credits sa mga achievements natin o sa mga ating gawa, imbis na ipagmalaki natin ito sa ating mga sarili, ay tayo dapat ay sumasamba at magpasalamat o mas i-glorify, mas itaas pa yung pangalan ng ating Panginoon Diyos dahil po sa kanyang dakilang plano ng kaligtasan na inilaan niya para sa atin bago pa man tayo isilang. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.